What's up mga kaguro at mga mag-aral? Welcome sa panibagong lesson natin sa Life and Career Skills. Ngayon ay nasa quarter 3 na tayo at para sa mga bagong tutok lang sa aking YouTube channel, ako si Sir Franco at gumagawa ako ng mga simpleng videos at PowerPoint presentation para sa bagong curriculum ng senior high school. Kung gusto niyong mag-avail ng aking mga ginawang simpleng PowerPoint presentation, ay maaari kayong mag-comment o mag-message aking Facebook account. Today, pag-uusapan natin ang mga factors na nakakaapekto sa career planning. Alam mo ba na bawat isa sa atin ay may sariling kombinasyon ng skills, interests, at talents na pwedeng magdala sa iba't ibang career paths? Kaya ang goal ng lesson natin ay tulungan kang kilalanin ang sarili mo. Ano bang mga bagay na magagamit mo para makapili ng tamang career at ano rin ang mga academic at skill requirements na kailangan para marating mo iyon. So ready ka na? Tara, simulan natin. Bago tayo tumuloy sa discussion, gawin muna natin ang simpleng reflection activity. Kunin ninyo ang papel at isulat ang tatlong bagay: skills, interests, at talents. Halimbawa, baka marunong kang magsulat o mag-organize, skill yan. Gusto mong tumulong sa iba o mahilig ka sa science, interest yan. At baka natural kang magaling kumanta o magpatawa, talent naman yan. Pagkatapos mong isulat, tingnan mo ito. May pattern ba? May connection ba sa career na gusto mong tahakin? This will help you realize na minsan, the clues to your future are already within you. Ito ang mga layunin sa lesson natin. Una, kilalanin mo ang sarili mo. Ano bang meron ka na nakakaapekto sa career na gusto mo? Pangalawa, alamin mo kung ano ang mga academic skills at requirements ng mga career na gusto mong tahakin. At panghuli, pagsasamahin natin lahat ng ito upang matulungan ang iyong personal attributes at educational preparation sa pagplano ng career. Kaya habang nakikinig ka, isipin mo palagi, how does this apply to me? Let's start with skills. What are skills? Ang skills ay mga kayahang natututuhan sa pag-aaral at sa karanasan. Halimbawa, kapag natututunan mong mag-edit ng video, magluto, o mag-program, iyon ay skill. Ayon kay Feldman 2021, ito ay mga abilities gained through education or experience. May dalawang klase ito, hard skills at soft skills. Hard skills, ito yung mga technical or specific knowledge tulad ng computer programming or machine operation. Soft skills naman, ito yung mga personality traits tulad ng pakikitungo sa tao o pagiging responsable. Mas palawigin pa natin ang tungkol sa hard skills. Ang hard skills o ang mga hard skills ay ang mga konkretong kakayahan na pwedeng matutuhan at sukatin. Kapag nag-aral ka ng computer programming, accounting, o graphic design, makikita agad ang resulta sa gawa mo. Kadalasan, ito ang hinahanap ng mga employer sa resume mo. Pero tandaan, kahit gaano ka kagaling sa technical side, kailangan pa rin ng soft skills para magtagumpay. Ito naman ang mga soft skills, mga kakayahan na may kinalaman sa ugali at pakikipag-ugnayan. Halimbawa, marunong kang makinig at makipag-usap ng maayos. Malaking bagay yan sa trabaho. Kahit gaano ka kagaling technically, kung hindi ka marunong makipag-cooperate, mahirap magtagumpay sa team. Kaya sa career planning, isipin mo, paano ko mapapabuti ang balance ng aking hard at soft skills? Ano naman ang interest? Ang interest ay kung saan ka naiengganyo o na-excite. Sabi nga ni Wahidi at Fitria 2021, ito ang motivating factor kung bakit ka tumatagal sa isang gawain. Kung mahilig ka sa science, baka gusto mo maging researcher. Kung mahilig kang tumulong, baka bagay sa iyo ang teaching o nursing. Kaya mahalagang tanungin mo sa sarili mo, what activities make me feel alive and curious? Ang interes mo ay parang kompas. Ito ang nagsasabi kung saan ka patungo. Kapag alam mo kung ano ang gusto mong ginagawa, mas madali kang makahanap ng career na tugma sa'yo. Kaya kung gusto mong magturo, mag-alaga,
magdisenyo o mag-imbento, yan agad ang clue kung saan ka mag-excel sa hinaharap. Ano naman ang mga talent? Ang talent ay likas na kakayahan, parang regalo mula sa kapanganakan. Sabi ni Corrigan, ito ay natural aptitude. Madali mong nagagawa kahit hindi mo pa napag-aralan. Halimbawa, may mga taong natural na magaling sa arts, sports, o public speaking. Pero tandaan, kahit innate ang talent, mas lalong umuunlad ito kapag pinagsama sa practice at training. Iba pero magkaugnay ang talent at skill. Ang talent, natural. Ang skill, natututuhan. Kung may talent kang kumanta, pwede mo itong i-develop bilang skill sa pamamagitan ng formal voice training. Kaya sa career planning, isipin mo, how can I turn my talents into valuable skills? Ngayon, pagsamahin natin lahat. Lahat ng skills, interests, at talents mo ay parang mga piraso ng puzzle na bumubuo sa iyong career path. Halimbawa, kung mahilig kang tumulong at may talent ka sa pakikipag-usap, baka bagay sa iyo ang career sa healthcare o education. Kung creative ka naman at may skill ka sa design, baka furniture architect o multimedia artist ka. Kaya importante na kilalanin mo kung ano ang strengths mo, dahil iyon ang magiging compass mo sa career planning mo. Sa pagpili ng career, hindi lang sapat na gusto mo ito, dapat handa ka rin akademikong sa paghahanda. Ang academic requirements ay tumutukoy sa mga degree, certificates o lisensya na kailangan mo para makapasok sa isang propesyon. Halimbawa, gusto mong maging nurse, kailangan mong tapusin ang BS in Nursing at pumasa sa board exam. Kung gusto mong maging lawyer, kailangan mong kumuha ng law degree at pumasa sa bar. So habang maaga, dapat alam mo na kung ano ang kailangan mong paghandaan sa school para maabot mo ang career mo. Bukod sa academic degree, kailangan mo rin ng mga skills na akma sa trabaho mo. Ito ang tinatawag na skills requirements, mga kakayahan para magampanan ang tungkulin mo ng mahusay. Halimbawa, bilang guro, hindi lang sapat na marunong kang magturo. Kailangan mo rin ng communication, empathy, at time management. Kung engineer ka, dapat may technical knowledge ka at marunong kang mag-solve ng problems. In short, ang diploma ay simula pa lang, pero ang skills mo ang magpapatunay kung handa ka na talaga sa trabaho. Tingnan natin ang halimbawa ng isang career path, accountant. Para dito, kailangan mo ng degree sa accountancy at pumasa sa CPA board exam. Pero higit pa doon, kailangan mong magaling mag-analyze ng data, mag-ingat sa detalye, at marunong gumamit ng accounting software. So kung gusto mo ang math, numbers, at precision, this might be the perfect career for you. Ito ang sikreto sa matagumpay na career planning, alignment. Kapag ang gusto mo at kaya mo ay tumutugma sa requirements ng trabaho, mas magiging masaya at productive ka. Kung pipili ka ng career na swak sa personality, talents, at education mo, hindi mo mararamdaman na trabaho lang ito, kundi calling mo talaga. Kaya sa pagpili ng career, laging tanungin, does this fit my strengths, interests, and values? Ngayon, sandali nating pagnilayan. Ano ang pangarap mong career? Halimbawa, gusto mong maging architect. Meron ka na bang drawing skills o analytical thinking? Kung gusto mong maging teacher, handa ka na bang harapin ang mga estudyante araw-araw? Tandaan, kung alam mo kung paano o kung ano ang kulang mo, mas madali mong mapaplano ang mga susunod mong hakbang. Ngayon naman, para sa mga guro, pwede nyo itong ipagawa sa inyong mga estudyante. Career Lattice Activity. Pipili ka ng isang interest, halimbawa, love for food. Ano ang possible careers? Chef, restaurant manager, nutritionist, food technologist, food blogger. Iba-iba pero isang tema. Makikita mo rito na kahit isang interest lang, pwedeng mag-focus ng maraming career pathways. Ang tanong, saan mo gustong mag-focus?
Activity naman ito ay para maipakita ng mga mag-aaral kung saan sila ngayon at saan sila pupunta. Isulat ang top 3 careers, tapos ilista kung anong mga skills ang meron na sila at ano pa ang kailangan nilang i-develop. Halimbawa, gusto nilang maging architect. Meron na silang creativity, pero baka kailangan pang improve ang math o drafting. Minsan kasi, kailangan mo lang makita kung ano ang gap para mas maplano mo ang next step mo. Ngayon naman, gagawa sila ng portfolio o blog. Ilagay mo rito kung sino ka, ano ang mga interests at talents mo, at ipakita ang mga skills na kaya mong i-offer. Pwede mong isulat kung ano ang plano mong kurso at paano mo paghahandaan ang career mo. Ang activity na ito ay hindi lang para sa output. Ito ay investment sa sarili mo dahil makikita mo kung ano pa ang gusto mong palagawin. Success comes when what you love, what you're good at, and what the world needs meet in one career. Ang quote na ito ay magandang paalaala. Kapag pinagsama mo ang passion mo, what you love, ang skills mo, what you're good at ang pangailangan ng mundo, what the world needs, doon nagkakaroon ng tunay na success, hindi lang sa pera o titulo, kundi sa personal fulfillment. Ito ang kabuang larawan ng ating lesson. Ang career planning ay hindi lang tungkol sa pagpili ng kurso. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sarili, paghahanda ng mga kakailanganin, at pag-align ng lahat ng ito tungo sa iyong goal. Kapag naiintindihan mo ang mga factors na ito, mas malinaw ang daan patungo sa iyong success. Tingnan naman natin itong concept map. Nagsisimula lahat sa personal attributes tulad ng skills, talents at interests. Kapag ginamit mo ang mga ito bilang basihan ng iyong academic preparation, magiging matatag ang foundation mo sa pagpili ng tamang career choice. Lahat sila konektado at lahat nagsisimula sa pag-unawa sa sarili. Sa kabuuan, natutuhan natin na ang career planning ay isang personal journey. Dito mo pinagsama-sama ang kakayahan mo, hilig mo at mga pangarap mo. Kapag pinaghandaan mo ang mga academic at skills requirements, mas malaki ang chance na mong maging successful at masaya sa napili mong landas. Ang sikreto, know yourself, plan ahead, and keep growing. Ngayon, sagutan natin ang ilang tanong para masuri kung gaano mo naintindihan ang lesson. Pwede mong i-pause ang video habang iniisip ang sagot. Tandaan, hindi ito para makakuha ng mataas na score, kundi para malaman kung ano pa ang kailangan mong balikan. At sa huli, bigyan mo naman ng rating ang sarili mo. Handa ka na ba para sa career na gusto mo? Kung saan ka man ngayon, tandaan, hindi pa huli para magsimula. Every small step counts. Pag-aaral, practice, at pag-unawa sa sarili. Because career planning is not a one-time task. It's a lifelong process of growth and discovery. Diyan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa development team na bumuo sa lesson exemplar kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng lesson discussion video na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.